As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Kaibigan, purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan na muling ipinarana sa atin. Taglay natin ang buhay na kanyang ipinahiram ngayong umaga. Tayo ay nakagising na muli. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin sa radyo, kayo po ay aming binabati ng isang magandang araw, magandang umaga. At sana po ay patuloy kayong pinagpapala sa atin pong mga programang inihahandog sa inyo dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. At sa inyo po na nanonood naman sa atin pong Facebook page at YouTube channel, saan man pong lugar kayo naroon, kayo po ay aming binabati at nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat sa ganitong oras ng umaga ay nakakasama na namin kayo. Ano po? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy po namin kayong inaanyayahan sa atin pong inihahandog na natatanging pag-aaral ng Biblia. May pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Inyo pong subaybayan ang pag-aaral na ito, Revelation of Hope. At ang atin pong Bible School on Air ngayon po ay Biyernes, mamayang alas 12 ay atin pong ihahandog muli ang atin pong Bible School on Air at ang atin pong mga nakatanggap na ng atin pong aralin na ipinamimigay ay ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. At sa inyo po na hindi pa nakatatanggap nitong atin pong Bible Study Guide, kayo po ay malugod naming padadalhan kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at 0918-9447-891. 0918-9447-891.
Sa inyo naman po na nasa Facebook page, maaari nyo pong i-comment ang inyong kumpletong pangalan at address kasama ng contact numbers dyan po sa ating comment section para mapadalhan po namin kayo ng atin pong Bible Study Guide na Explore. At tayo nga po ay narito sa ating palatuntunang Rise and Reflect at dito pinasisimulan po natin ang bawat araw sa atin pong pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Itutuloy natin ang ating aklat na binabasa. Ngayon ay nasa Kabanatang 4 tayo ng Ecclesiastes, talatang 7 hanggang 12. At mula po sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking pagbabasa. Nakakita ulit ako ng bagay na mahirap maintindihan dito sa mundo. May taong nag-iisa, walang anak o kapatid, pero walang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa yaman niya. Tinatanong niya sa sarili kung para kanino kaya siya nagpapakapagod at pinagkakait sa sarili ang mag-enjoy. Mahirap din itong maintindihan at isang masaklap na sitwasyon. Mabuti ang dalawa kesa sa isa, kasi mas may mapapala sila sa pagtatrabaho nila. Pag nadapa ang isa, tutulungan siya ng kasama niya. Pero pag nag-iisa yung nadapa, kawawa, walang magtatayo sa kanya. Pag maginaw, pwedeng humigang magkasama ang dalawa at parehong mainitan. Pero kung mag-isa ka, paano mo gagawin yon? At kahit pwedeng manalo ang isang tao laban sa isa, mas lamang ang dalawa. Di madaling maputol ang taling gawa sa 3 hibla. Ang kagalakan ng may kasama. Mas mabuti ang may kasama. Sangayon sa ating binasa, Ecclesiastes Kabanatang 4, talatang 9 at 10, babasahin ko po sa ibang salin. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Noong May 2023, inilabas ng US Surgeon General ang isang report na nagdedetalye na mga epekto ng kalungkutan sa tao sa Amerika, na sinasabing lacking social connection can increase the risk for premature death as much as smoking up to 15 cigarettes a day. Ang kawalan daw ng kasama, walang makausap yung nag-iisa, walang mapaghingahan ng mga sama ng loob o walang makasama sa pagtawa, ay maaaring magpataas ng panganib para mapaaga ang kamatayan, gaya ng paninigarilyo ng hanggang 15 stick ng sigarilyo sa isang araw. Bilang karagdagan, ang kalungkutan, ang sabi sa ulat, ay naging dahilan ng 29% ng pagtaas ng panganib sa sakit sa puso at 32% na pagtaas ng panganib ng namastroke. Hindi ba't kakaiba na sa isang mundong higit na konektado ngayon sa ating kapanahunan dahil sa teknolohiya, ang salot ng kalungkutan ay tumatama pa rin na parang isang nakamamatay na dagok sa maraming mga tao ngayon. Tinatalakay ni Solomon o ng mangangaral sa ating talata ngayon ang social isolation, yung inihihiwalay, napapahiwalay. Kaya noong panahon daw ng pandemic ng COVID, ay mas maraming namatay yata sa kalungkutan kaysa sa totoong sakit o virus na dumapo sa kanila. Sa mga talatang 7 at 8, ganito ang sinabi. May nakita pa ako sa mundong ito na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay. Wala siyang anak at wala ring kapatid. Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang trabaho. Pero wala naman akong mapag-iiwanan ng aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan at napakalungkot ng ganitong klaseng buhay. Nag-iisa ka na nga, subsob ka pa sa trabaho, wala namang magmamana
o wala ka namang mapag-iiwanan kapag ikaw ay nawala. Ang sabi ni Solomon, napakalungkot ng ganitong klaseng buhay. Sinabi niya na naobserbahan niya ang isang pattern sa sanlibutan ito na parang walang kabuluhan sa kanya. Ang taong nag-iisa, walang anak o kapatid, ngunit siya ay subsob sa trabaho. Iyon ay hindi tama, ang sabi ni Solomon, sapagkat nilikha ng Diyos ang tao bilang isang relational being. We were made for relationship. Si Adan sa Diyos at sa lahat ng kanyang nilikha. Sa katunayan, ang tanging hindi magandang bagay na nakita ng Diyos sa kanyang 6 na araw na paglalang ay ang pagiging mag-isa o walang kasama ni Adan. Kaya ang tao kapag laging nag-iisa, ang sinasabi natin ay hindi marunong makipagkapwa-tao. Gusto niya ay laging nag-iisa. Bagamat may dahilan ang Diyos kung bakit hindi kaagad niya binigyan ng makakasama si Adan sa Henesis Kabanatang 2, talatang 18. Ang sabi ng talata, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa, sabi ng Panginoon. Ang solusyon ng Diyos sa aspetong ito ng paglikha ay ang gumawa ng isang katulong o kasama na angkop para sa Kanya. Sa Henesis, Kabanatang 2, talatang 18, ang solusyon ng mangangaral o ni Solomon ay ganun din, minus ang bahagi ng paglikha. Kung babalikan natin ang paggawa ng ating Panginoon, ang paglikha, ginawa niyang makakasama o angkop na makasama ay si Eva na tao rin. Ngayon, ang mga tao ay bumabaling sa mga pet no? Para may makasama. Pero ang nais ng Panginoon ay mayroong makasamang kapwa-tao. Sa talatang 9 hanggang 12 ng Kabanatang 4 ng Ecclesiastes, idinitalya niya ang mga benepisyo ng may kasama. May mataas na produksyon sa trabaho, may magbabangon kapag ang isa ay nadapa, may init sa malamig na gabi at proteksyon mula sa mga aatake. Siguro ay hindi pa nakita ni Solomon ang epekto ng pagiging mag-isa sa panganib ng stroke o sakit sa puso. Ngunit alam niya na kailangan ng mga tao ang isa't isa dahil sa ganoong paraan tayo dinisenyo ng ating Panginoong Diyos, kaibigan. At ang pagbuo ng makabuluhang relasyon sa iba ay isang paraan na makapagpapakita ang simbahan ng isang nakakakumbinsing patutuo sa mundo o sa sanlibutan. Tayo ay tinawag na maging komunidad kasama ng ating kapwa mananampalataya. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit itinatag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang iglesia para magkaroon ng isang community ng mga mananampalataya. Sa Juan Kabanatang 13, talatang 35, sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay nagmamahalan. Iniuutos ng ating Panginoong Hesus at kanyang inaasahan sa mga mananampalataya na nagdadamayan sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos bilang isang relational being. Kaibigan, nasubukan mo na bang mamuhay ng mag-isa? Ano ang naging karanasan mo? Ano ang pakiramdam? Paano mo pinapahalagahan ang isang relasyon? Meron ka bang church community na kinabibilangan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa atin pong pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang awiting inawit ni Nika Janine Barcelon, You Gave Your Life. Pakinggan po natin ang
napakagandang awiting ito. I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all was simply grace upon grace. You gave your life for me, for this wandering soul to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. And now I find that the comfort of this life are not in things or in the joys that this life brings, but just to be the reworkmanship of God, to know His with me, to know His for me. And I can't begin to comprehend just why He's chosen me, but I'd spend 1,000 lifetimes giving thanks, giving you thanks. You gave your life for me, for this wandering soul to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. I'm undeserving of grace so amazing, and oh, free to me, it cost you everything. You gave your life for me, for this wandering soul to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of Maraming salamat, Nika, at purihin ang Panginoon sa magandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin. Samahan niyo kami sa paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Ama, mahabagin naming Diyos, salamat sa kaloob ng pakikipagkapwa. Dahil dito, hindi kami nag-iisa. Kami ay iyong tinipon bilang isang pamilya ng mga mananampalataya. Tulungan niyo po kaming mamuhay kasama ng iba na mayroong pakikipagkaisa. At dahil sa iyong pag-ibig sa amin,
Ituro mo sa amin kung paano kami magmamahal sa iba, gaya ng pagmamahal mo sa amin. Dakilang Diyos, sa oras na ito akin pong tanging inilalapit sa inyo. Ang aming mga kaibigang mayroon pong mga kahilingan. May kanya-kanyang mga pasanin. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Alam niyo rin po kung paano susolusyonan ang mga pangangailangan nito at ang pinakamabuti para sa kanila. Kaya't ipinapakiusap ko po, Panginoon, natugunin niyo ang mga kahilingan at dalangin ito nang naayon sa inyong kalooban at kapanahunan. Maraming salamat po na inyong dininig ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Muli po naming ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore, na ito po ang ating pag-aaralan sa atin pong Bible School on Air sa ganap na 12:00 ng tanghali. Kayo po ay inaanyayahan namin na ipadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero kung nais nyo pong makatanggap ng napakagandang araling ito. Ang atin pong contact number, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, i-comment nyo lamang po ang inyong kompletong pangalan at address dyan po sa ating comment section. O kaya kung nagnanais po kayo na magbigay din sa inyong kaibigan na hindi pa nakatatanggap ng ganito pong aralin, pwede po nating padalhan ang inyo pong mga kaibigan na nagnanais na mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Bible Study Guide na atin pong ini-offer. Kaibigan, magpapatuloy ang atin pong natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mamayang 7:00 ng gabi. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang inyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.
is true.